Diyan nila winigaywa yung mga watawat ng mga German nung nasakop nila itong Poland or nung mga panahong sinasakop nila ito What's up kabayan? Andito na naman si Adrian para sa panibagong video na gagawin ko. Andito nga pala ako sa dating kulungan noong mga panahon ng World War II, mga kabayan. So pasensya na kayo kasi yung outfit ko ay parang sakal na sakal ako sa kadahilan ng napakalamig ngayon, mahangin at negative sa tingin ko. So ito, ayan, kung makikita nyo, 1 ang nakalagay, windy, pero feels like negative 8, mga kabayan. So ang oras na sa mga dito sa Poland ay ayan, 12:32 na ng tanghali, mga kabayan. So ito nga, balik nga tayo dito sa usapan natin na dati itong kulungan ng mga panahon pa ng World War II. So napakahangin, nakakainis kasi nakakakilig ng laman. So ayan, kung makikita nyo, ayan, ipapakita ko sa inyo. So ito, ayan, pasensya na kayo kasi hindi ko ma-explain sa inyo ng maayos dahil na naka-polish. May English naman. Ayan. So, makikita nyo, diba? So, kaunting pasilip lang ito sa inyo, mga kabayan. So, dito ito sa Lidangs. Kung makikita ninyo. So, kung makikita rin ninyo itong mga dati style ng posas. Ayan. So, style yun ng posas dati, mga kabayan. So, sinusuot yan dito. So, dito nila pinaparosahan yung mga bilanggo ng mga panahon ng World War II. Kasi dito talaga, guys, sa Poland or mga kabayan, alam niyo yung kasaysayan ng World War ay dito talaga. So, ayan, kung gusto nyo, bibili kayo ng ticket dito. Ayan. So, ipapasilip ko sa inyo yung labas. So, lalabas na ako kasi dumaan lang ulit ako dito. Sabi ko nga, daanan ko lang to, papasok at pauwi ng trabaho ng mga kabayan. So dito ito sa Gidangs, kung saan ay dito rin ako nagtatrabaho 3 taon na. So nakapagtyaga si kabayan trabaho dito sa loob ng 3 taon, diba? So ayun yung taas, diba, mataas siya. So dating kulungan yan, mga kaabayan or mga ka-OFW. Medyo sobrang lamig na naman sa kamay, mga kabayan. Sobrang sakit sa kamay. Hindi ko na naman ma-focus yung content ko. Sobrang sakit kasi. Hirap kasi, guys, ng content ko kasi kailangan ko maglakad habang nakikipag-usap sa inyo. May mga distractions sa daan na napakadami. At isa na rin sa mga distraction itong lamig dito. So andito na naman ako sa Duga Street. So dito rin ako, guys, naglalakad araw-araw, papasok at pauwi ng trabaho. So kung makikita nyo yung mga building na yan sa likuran ko or sa background ng video ko, ay ililink ko yung picture or ilalagay ko dito na dati yan ay isang yan, kumbaga dyan nila winigaywa yung mga watawat ng mga German nung nasakop nila itong Poland or nung mga panahong sinasakop nila ito. So ngayon ay apartment na yan. So dati apartment pa rin yan, pero itong isang habang street na to ay talagang dito yun ng mga German pugat, kung sa madaling salita. Dito sila nagkampo. So
Parang dyan sa atin, kung sa mga panahon ng history, yung KKK, yung mga panahon ng history dyan. So, kumbaga balik tanaw lang tayo doon sa ganong kwento. So, ganon yung mga nangyari ng mga panahon uh, ng World War to mga kabayan. So, sa mga susunod kong content, so ipapasilip ko naman sa inyo yung museum dito. Kasi every Tuesday ay libre yung museum na yon. So, papakita ko sa inyo kahit na hindi ko masyadong naiintindihan yung lingwahe ng Polish. So, patuloy kong ipapakita sa inyo yan. So, pinipilit ko talagang pag-aralan yan kahit na iba yung lingwahe, diba? So, makikita nyo, mapapakinggan nyo, diba? Ang daming distraction dito sa daanan na to. Isa na rin yung mga tao parang baliw. Diba? Kung ano-ano yung mga pinagsasabay o mga pinagagawa nila dito sa daanan na to. So, napaka-popular ng street na to. Tunay na napaka-popular nitong street na to. Walang biro mga kabayan. Kasi pag summer, punong-puno ito ng tao, itong daanan na to. Yung mga gilid na yan. So, may mga souvenir na tinda, may mga restaurant, so, iba't ibang klase ng tindahan, candy shop ng mabibilihan nyo, alak. Pero mostly ay restaurant mga kabayan, So sa Mandaron ay simbahan, malaking simbahan yon sa dulo doon. So paulit-ulit lang ako dumadaan dito. Mga una, siyempre pag bago tayo dito ay na-amaze tayo at napakagandang pagmasdan para sa atin. Napakalamig, sobrang lakas ng hangin, nakakainis. Tapos nga balik nga tayo mga kabayan, nung mga una-una ako dito, syempre excited si kabayan, napakagandang pagmasdan kasi first time, maraming mga kakaibang structure na hindi ko naman talaga naranasan dyan sa bansang Pilipinas o sa Asia, diba? Sa libro ko lang to nakikita ng mga panahon na nag-aaral pa lang ako sa elementary, high school at sa kolehiyo, So yun nga, fast forward tayo, halos araw-araw akong dumadaan dito, kaya't parang common na lang din sa akin yung daanan na to araw-araw, diba? So ayun, isa rin yan sa signature or isa sa pinagmamalaki dito, yung Neptune na yan or fountain. So wala siyang patulo ng tubig ngayon, pero mostly may tulo ng tubig yan. So meron pa rin Christmas light, Christmas tree dito at Christmas light, So yan. So isa lang yan, yung tuktok na yon, yung matilos na yan. Umakyat ako dyan ng summer. So makikita nyo sa YouTube channel ko or sa short at saka sa account ko sa page. So makikita nyo yung in-upload ko na yan nung summer season pa. So kung nakikita nyo yung mga building na yan, yun, diba? Iba't ibang klase ng ibon din yung nagliliparan dito sa background ko. So napakarami rin dito mga wild animal sa kagubatan. Kahit sa city, meron pa rin dito mga ligaw na baboy or yung wild pig. Kung dyan sa atin, ubos na yon ng mga ngaso or manginginom. Dito, bawal ka pumatay ng mga wild pig dahil nga kailangan mong kumuha ng permiso sa gobyerno. Or meron dito kada taon yata may pagdiriwang sila ng
wild hunting ng mga animals na. So, pwede kang mangaso sa madaling salita dyan sa Tagalog sa atin. So, ang gobyerno ay nagbibigay ng permiso kada isang beses kada taon na mangaso ka para mabawasan yung mga wild animal dens kasi sobrang dami na talaga, lalong lalo na yung mga kalapati dito. So gagawin ko rin ng content yan, sobrang daming kalapati talaga dito na nakakaiyamot din, at saka yung mga pigeon. Talagang wild na wild yung datingan dito sa Poland hanggang sa ngayon. Na-preserve talaga nila yung kanyang estado ng pamamaraan, kasi dyan sa atin talaga ubos na yung mga wild animals, mostly kinatay na ng mga manginginom at ng mga ngangangaso. Kasi paano ko nasabi, kasi nung mga panahon kabataan ko ay sumasama ako sa pangangaso. So ayan, nandito na naman ako sa area na to. Pupuntahan ko kasi yung kabayan natin dito sa Kingston. So gagawa kami ng vlog or ng lives or ng stream sa YouTube channel para naman maging active yung stream namin. So ayun, pinakita ko na naman sa inyo, di ba? Araw-araw akong dumadaan dito, walang pagbabago. So katawan ko lang yung nagbabago at nanghihina kasi nga, di ba, pansin nyo parang may ubo na naman ako at sipon kasi sa sobrang lamig, guys, or mga kabayan. Kung makapapansin nyo, mausok-usok pa yung bibig ko. Ang sakit din sa kamay, hindi ko kayang tumagal dito ng mga ilang oras or isang oras para ipagpatuloy itong walking tour sa inyo, kasabay na rin ng pagkakwento ko ng aking buhay dito sa Poland. Diba, tumatalsik pa tong pananggal ko sa lamig dito sa leeg. Sa sobrang lamig, guys, mahangin din kasi nakakaasar. Sobrang lamig talaga. So itong area na to, bago lang to, itong area na to, kailan lang to. Bagong hotel dito. Sa baba, may mga pasibos din. Or restaurant, hotel. Karamihan dito ay hotel at restaurant, mga kabayan. Kasi nga itong Poland or Gdańsk ay isang attraction pag summer dahil sa structure ng mga buildings. So dito rin marami ring restaurant kayong makikita sa area na yan. Mga pilihan ng may mga bar din dito o resto bar kung mahihilig kayo sa mga, alam niyo yun, sa chicks, o diba? Hindi ako makapag-focus kasi sobrang nadidistract ako sa lamig, mga kabayan. So ito nga pala yung building na pinagtatrabahuhan ko. Ayan, yung building na yan, dyan ako nagtatrabaho 3 taon na. Tumutuloy yung sipon ko. So kabayan, so dyan ako nagtatrabaho 3 taon na, at hanggang sa ngayon ay masaya pa rin ako. Masaya akong ibalita sa inyo. So ito yung jeep, diba? Ayan, diba? Christmas light yan. May Christmas light yung jeep na yan. At patanggalin na rin siguro yan yung linggong ito. Kasi yung ipang Christmas tree ay hindi ko na nakikita. Tinanggal na rin nila, siguro hindi nila yan patatagalin dyan. So dito yan, daming sadyante. Ayan, dito yan pwedeng pilitin yung mga bata na yan kung mag-high or man yan o hindi. Wala na akong makailang kasi ang focus ko ay maipakita sa inyo yung
iba't ibang ganda ng building dito ano, sa Poland. So ayan, layo yan dati, wala pa dati yung building na yon, ayun, wala pa yun. Kailan lang din yan usbong dito sa area na to. So yung building naman na yon, yan talaga pinakang matagal na yan, dekada na yan dyan. Pagka yung loob niyan ay isang museum ng horror museum ano. So minsan ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang ganda na yan dito sa Gdańsk. So ayun, katulad nun, papasok ako doon sa isang museum na yun siguro pagdating ng araw. Kung may free time ako, ipapakita ko sa inyo. Ayun, yung museum na yun. So ayan, kakat ko muna dito. So maraming salamat sa inyo mga kabayan ano, sa walang sawang panonood sa iba kong video. Paki-like, comment nyo na rin para magkaroon din ng ibang update ng ating mga kabayang nangangarap pumunta dito sa Poland ano. So maraming salamat sa inyo once again, and have a nice day mga kabayan.